الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Tayo po ay nasa ating programa na pinamagatang matuto sa loob ng 30 minuto. So ang topic po na aking tatalakayin sa oras na ito ay ang magsalakaanak. Bakit kaya ito ang topic na aming napili para sa araw na ito? Bagkus isa sa pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin ay ang pagkalooban siya ng anak. Dahil ang mga tao, ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nahati sa apat na uri. Ang una, taong pinagkalooban ng lalaking anak. Ang ikalawa, taong pinagkalooban ng babaeng anak. Ang ikatlo, ang taong pinagkalooban ng lalaki at babaeng anak. At ang ikaapat naman ay ang taong hindi napagkalooban ng anak. So, isa sa mga biyaya na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao ay ang pagkalooban siya ng anak. Dahil kang tao kapag nag-aasawa, siyempre gusto niyang magkaroon ng anak. So, ang ating mga anak, sila ay ang ating palamuti. Sila ang nagbibigay ng kasiyahan sa atin dito sa mundo. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Suratul Kahf, ayah 46, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Ang kayamanan at ang ating mga anak ay ang palamuti ng pamumuhay natin dito sa mundo. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gusto nyo bang malaman kung ano ang mas higit na pagpapala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga anak? Kung ano? Ito ay ang pagkakaroon natin ng mga mabubuting mga anak. Dahil ang mga mabubuting mga anak, sila ay nagbibigay sa atin ng pakinabang. Ang mga mabubuting anak ay nagbibigay ng pakinabang sa kanilang mga magulang, maging sila man ay buhay pa o namayapa na. So ganito na lamang ang mga mabubuting mga anak. Sila ay nagbibigay ng pakinabang, maging ang kanilang mga magulang ay buhay pa o patay na. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa bata, sinabi niya, tungkol sa isang tao, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalath." Kapag namatay ang anak ni Adam, mapuputol na sa kanya ang lahat ng kanyang mga gawain, maliban na lamang sa 3. At kabilang dito ang bata na mabuti, na humihiling ng mga mabubuti para sa kanyang mga magulang. So kahit patay ka na, kung ikaw ay mayroong naiwang anak na mabuti, siya ay patuloy na magbibigay pa rin ng pakinabang para sa iyo. Dahil siya ay isang mabuting anak na humihiling ng kabutihan para sa kanyang mga magulang. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nga ang mga propeta at ang mga mabubuting tao, sinisikap nila na magkaroon sila ng mga mabubuting anak. Ito'y pinagsisikapan nila. Dahil alam nila na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Quran, sa Suratul Anfal, ayah 28, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Alamin ninyo tunay na ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak, ito ay fitnah. Ito ay pagsubok sa inyo
Pwede nga ang inyong mga anak ay maging mabuti, pwede rin na ang inyong mga anak ay maging masama. So, paano natin malalampasan ang fitna na ito o ang pagsubok na ito? Paano tayo makakapasa sa pagsubok na ito? So, ang mga dahilan para makapasa tayo sa pagsubok na ito ay ang mabuting pagdidisiplina sa ating mga anak. Ang pagtatarbiya natin sa ating mga anak mula pagkabata, at ang pagtatarbiya, pagdidisiplina sa mga anak, ito ay kabilang sa amana na iniiwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay napakalaking tungkulin, napakalaking obligasyon, lalong-lalo na ng mga magulang. Kaya pinapayuhan muna ang aking sarili. Pagkatapos kayo na ating gawin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang amana na inaatang sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi sa hadith, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Lahat kayo ay mayroong tungkulin. Lahat kayo ay mayroong pinangangalagaan at kayo ay tatanungin tungkol sa inyong mga tungkulin. Warrajulu ra'in fi ahlih wa mas'ulun an ra'iyatih. At ang isang lalaki, ang isang ama, siya ay mayroong tungkulin. Kabilang sa mga tungkulin niya ay pangalagaan niya ang kanyang anak. Bigyan niya ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Disiplinahin niya ang kanyang pamilya at kanyang mga anak, turuan niya ito. At ito ay kanyang tungkulin. At siya ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghuhukom tungkol sa mga tungkuling iniatang sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay din na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Quran. Sa Suratul Tahrim, ayah number 6. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong sarili. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Sarili ba natin ang ating ililigtas? Ito ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Mayroong idinugtong ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi niya, iligtas ninyo ang inyong sarili, ganun din kasama ang inyong mga pamilya. Iligtas ninyo o kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula saan? Mula sa apoy ng impyerno, na ang panggatong nito ay ang mga tao at ang mga bato. So, dapat natin itong isipin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kung mahal natin ang ating pamilya, kung mahal natin ang ating mga anak, kailangan natin silang disiplinahin, iligtas natin sila, turuan natin sila ng mga makakabuti ng mga bagay na mapapakinabang nila pagdating sa araw ng paghuhukom. Tunay ng isa sa pinakamahalaga na pagdidisiplina, pagtuturo sa ating mga anak ay atin silang turuan kung paano magsagawa ng salah. Paano magsagawa ng pagdarasal. Utusan natin sila na magsagawa ng pagdarasal. Itanim natin ito sa kanilang mga puso upang ito ay mapamahal sa kanila at maisagawa nila ito sa pinakamainam na pamamaraan. Ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, sa Suratu Taha, ayah 132, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Utusan mo ang iyong pamilya na magsagawa ng pagdarasal. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. At ikaw ay maging matimpiin, maging matiisin sa pag-uutos at pagsasagawa ng pagdarasal. Dahil hindi natin maiiwasan na minsan mayroon sa ating mga pamilya na talagang mahirap utusan, medyo matitigas ang ulo,
Kaya sa pag-uutos natin ng kabutihan, sa pag-uutos natin na magsagawa sila ng pagdarasal, kailangan natin maging matiisin, magtimpi sa kung anuman ang mararanasan natin sa pag-uutos ng kabutihan para sa kanila. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroon ding itinuro sa atin. Mayroong itinuro sa mga magulang kung ano ang nararapat nilang gawin tungo sa kanilang mga anak. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin." Utusan ninyo ang inyong mga anak na magsagawa sila ng pagdarasal habang sila ay nasa 7 taong gulang pa lamang. So yun, ang unang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 years old, utusan mo na ang iyong anak na magsagawa siya ng pagdarasal. At ikaw magulang, nanay, tatay, ikaw ay binigyan ng tungkulin ng Allah subhanahu wa ta'ala na turuan mo, na utusan mo ang iyong anak na magsagawa ng pagdarasal mula 7 taong gulang pa lamang. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. At sila naman ay iyong paluin para rito kung sila ay hindi susunod sa iyong iniuutos. Kapag sila ay umabot na sa 10 taong gulang. So, napakaganda ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano natin tuturuan ang ating mga anak mula pagkabata. Ang malumanay na pagtuturo sa mga bata, step by step na pagtuturo sa mga bata. Dahil kapag inumpisahan natin ang pagtuturo sa ating mga anak, mula 7 taong gulang, kapag sila ay intusan mo nang magsagawa ng pagdarasal. At ito'y ginawa nila araw-araw. At ito ay pinangalagaan nila. Ito ay mapapamahal sa kanila. Bakit? Bakit mapapamahal sa kanila ang pagdarasal? Dahil ito ay kung tuloy-tuloy nilang isasagawa mula 7 taon hanggang sa 10, sila ay nakagawa ng 5,000 beses na pagdarasal na. So sa dami nito, kapag sila ay umabot na sa 10 taong gulang, kung ito ay patuloy nilang isinasagawa, ay hindi mo na kailangan pa silang paluin kung sila ay umabot na sa 10. Ngunit mapapansin natin ngayon, ang nakakalungkot talaga, ay kakaunti lamang sa mga tatay, sa mga magulang, ang gumagawa nito. Kakaunti lamang ang nagsasabuhay ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang iba sa mga tatay, kapag umabot na sa 10, na hindi pa rin nagsasagawa ng pagdarasal ang kanilang mga anak, ito ay kanilang pinapalo. Bakit? Dahil hindi nila inumpisahan mula 7 taong gulang. Kaya kung atin lamang gagawin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang magiging madali sa atin ang pagtuturo, ang pagtatarbiya sa ating mga anak. Ngunit mapapansin din natin sa panahon natin ngayon, mayroong mga magulang, pinapalo nila ang kanilang mga anak sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Sa mga bagay na hindi naman mahahalaga. Katulad na lamang kapag inutusan nila ang kanilang mga anak at hindi nila ito sinunod kaagad, papaluin nila ang kanilang mga anak. Halimbawa sabihin, maghugas ka ng plato anak. Saglit lang po, Nay. Gagawin din ng kanyang anak, ngunit papaluin niya. At ito ay napakasimpleng bagay lamang. Ngunit kapag inutusan niya ang kanyang anak na magsagawa ng pagdarasal, anak, magsala ka. At ang kanyang anak ay hindi sumunod, hindi niya ito pinapalo. Ito ang nakakalungkot sa atin sa panahon natin ngayon. Marami sa mga magulang, pinapalo nila ang kanilang mga anak sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, ngunit kapag tungkol sa ating relihiyon, lalong-lalo na ang pagsasagawa ng pagdarasal, pagsasagawa ng sala, ito ay hindi nila pinapalo. Hindi nila dinidisiplina ng mabuti ang kanilang mga anak. So ito ay kabaliktaran sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nasaan kayong mga magulang? Nasaan kayong mga magulang sa panahon natin na ito? Lalong-lalo na sa oras ng Fajr. Sa oras ng Fajr, nandyan ba kayo para gisingin ninyo ang inyong mga anak? Nagsisikap ba kayo na sila ay gisingin nyo at pag-ihanda nyo ang kanilang mga isusuot sa pagdarasal? Nasaan kayo o kayong mga magulang? Ha? Maaaring
Ang iba sa ating mga magulang sasabihin nila kapag oras ng fajar sa madaling araw, ay hindi ko na lamang gigisingin yung aking anak kasi naaawa ako sa kanya. Ang sarap-sarap ng tulog niya, kaya ayaw ko siyang gisingin. So mga kapatid, itong dahilan na ito ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay kabaliktaran. Sinasabi mo na ikaw ay naaawa, pero ito ay hindi tunay na pagkaawa sa kanila. Bagkus ang tunay na pagkaawa sa ating mga anak, ito ay ang pagturo natin sa kanila ng mga bagay-bagay na mapapakinabangan nila sa kanilang sariling relihiyon. Ito ang tunay na pagkaawa sa ating mga anak. Kung atin silang sasanayin sa kanilang pagsasagawa ng pagdarasal mula pagkabata, ito ang tunay na pagkaawa natin sa ating mga anak. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga magulang, sana'y sa darating na mga panahon ay hindi lumabas ang ating mga anak sa relihiyong Islam nang dahil lamang sa ating mga gawain, nang dahil sa ating mga pagpapabaya, nang dahil sa maling awa na ating mga sinasabi. Lalabas sila sa relihiyong Islam dahil hindi nila isinasagawa ang pagdarasal na kung saan ito ay kabilang sa haligi ng Islam. Kapag hindi nila isinagawa ang pagdarasal, nang dahil dito, sila ay nakalabas sa relihiyong Islam. At maaaring ang iyong anak ay maging kaaway mo pagdating sa araw ng paghukom. Sisisihin ka ng iyong anak. Sasabihin ng iyong anak sa Allah subhanahu wa ta'ala, "O Allah, ang aking mga magulang, sila ay mga Muslim. At ako ay naging kafir dahil hindi nila ako tinuruan noong ako ay bata pa. Hindi nila ako dinisiplina. Hindi nila tinuro sa akin ang mga obligasyon ng isang Muslim." Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lagi natin itong isipin. Sinabi nga ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, sino man ang magpabaya sa pagtuturo sa kanyang mga anak ng mga bagay-bagay na mapapakinabangan niya at iniwan niya ang kanyang mga anak na walang layunin sa buhay, pinabayaan niya ang kanyang anak, ang taong yun ay talaga namang sukdulan ang kanyang naging kasamaan sa kanyang anak. Sukdulan ang naging kasamaan niya sa kanyang anak. Dahil karamihan sa mga anak ngayon, nanggagaling ang kanilang kasamaan. Nanggagaling ang pagiging pariwara nila nang dahil sa kapabayaan ng kanilang mga magulang. Nang dahil sa pag-iwan hindi pagturo ng kanilang magulang kung ano ang mga obligasyon nila bilang isang Muslim. Hindi itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang ang mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang pinabayaan nila ang kanilang mga anak noong sila ay mga bata pa, ang kanilang mga anak ay hindi nakinabang sa kanilang mga magulang. At ganun din, hindi rin makikinabang ang mga magulang sa kanila kapag sila ay namatay na. So, kaya huwag natin ito pabayaan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bigyan natin ito ng pasin. Bigyan natin ito ng pagpapahalaga. Bigyan natin ng halaga ang pagtuturo sa ating mga anak. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pagsisikap natin ng pagtuturo sa ating mga anak na sila ay magsagawa ng pagdarasal, ito ay mayroong mga benefits. Mayroong mga benefits ang pagtuturo natin sa ating mga anak na sila ay magsagawa ng pagdarasal o salah. Ang pinakauna, bara'atul zimma. Pagiging malaya natin mula sa pagkautang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga tungkulin na iniatang sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi tayo sisisihin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ginawa natin ang ating tungkulin bilang isang magulang na ating turuan ng ating mga anak, upang hindi tayo magkaroon ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakauna sa benefit ng pagtuturo natin ng mabuti sa ating mga anak, ng pagdarasal. Ang ikalawa, bilang isang magulang, hangarin mo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gantimpala
na ibibigay niya sa sino mang nagdidisiplina ng mabuti sa kanyang anak. Sa mga nagdidisiplina ng mga ibada, tinuturuan niya ang kanyang anak na magsagawa ng ibada. Dahil alam niya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ajri man tabi'ahu." Sino man ang mag-anyaya patungo sa katotohanan, patungo sa kabutihan, patungo sa hidayah, siya ay magkakaroon ng gantimpala katulad ng gantimpala ng mga sumunod sa kanyang mga itinuro. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. At yung gantimpalang kanyang makakamit ay hindi mababawas doon sa mga gantimpalang makakamit ng mga nagsasagawa nito. So napakalaking biyaya ang ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay kung ito ay sinunod ng iyong mga anak. Kung ito ay isinagawa ng iyong mga anak, dahil patuloy na makakatanggap ka ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, dumudoble ang iyong mga pagpapala, mga biyayang pagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagtuturo mo ng kabutihan, lalong-lalo na sa iyong mga anak. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isa pa sa mga benefits nito, dapat nating isaisip, dapat nating isapuso na ang ating mga anak, siya ay nasa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ay magdarasal kasama ng jama'a, magdarasal ng subuh, salatul fajr, kasama ng jama'a. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Sino man ang magdasal ng subuh, salatul subhi, kasama ng jama'a, siya ay nasa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So ganito na lamang ang kahalagahan ng pagdarasal, lalong-lalo na sa salatu al-fajr. Ang isa pa sa mga benefits na ating maaring makuha sa pag-uutos natin ng pagdarasal sa ating mga anak, sila ay ating mailalabas mula sa circle ng kuffar at ng mga munafiqun, ng mga impostor. Mailalabas natin ito sa grupo ng mga kuffar at ng mga munafiqun. Bakit? Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Ang pagitan nating mga mananampalataya at ng mga hindi mananampalataya ay ang pagsasagawa ng pagdarasal, pagsasagawa ng sala. At ang sino mang mag-iwan ng pagdarasal ay nakalabas sa pananampalatayang Islam. Sila ay naging kafir dahil sa pag-iwan nila ng pagdarasal. So, kapag ating intusan ng ating anak na magsagawa ng pagdarasal, sila ay nailigtas natin mula sa pagiging kafir at pagiging munafiq. Ang isa pa sa mga benefits na makukuha natin sa pag-utos natin ng pagdarasal sa ating mga anak, sila ay hinuhubog natin na maging mabuti. Hinuhubog natin sila na makagawa sila ng mga kabutihan para bagang tayo ay nag-iimbak ng kayamanan na magbibigay sa atin ng pakinabang kahit na tayo ay namatay na. Dahil katulad nga ng nabanggit ko kanina sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Kapag namatay ang anak ni Adam, mapuputol ang kanyang lahat ng gawain, maliban na lamang sa 3 at kabilang na dito ang kanyang anak na mabuti na humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay patawarin, na ikaw ay kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay makakamit mo kahit na ikaw ay patay na dahil ikaw ay mayroong naiwang anak na mabuti na naiyong nadisiplina. Masya Allah. Kung ito ay gagawin natin, ay napakaganda. Napakarami tayong matatanggap na biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa atin upang maisagawa ng ating mga anak ang pagdarasal.
Kabilang narito ang pinakamahalaga. Kailangan ikaw, bilang isang magulang, kailangan mo maging isang modelo. Ikaw mismo ang dapat na manguna sa pagsasagawa ng pagdarasal. Ikaw na isang magulang na nag-uutos na magsagawa ng pagdarasal ang iyong anak, kailangan ikaw ang maging modelo. Ikaw ang manguna. Pangalagaan mo ang pagdarasal. Magsikap ka na isagawa ang mga pagdarasal sa tamang pamamaraan at oras nito. At ang ikalawa, sa mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa atin para maisagawa ng ating mga anak ang pagdarasal, ay ipaliwanag natin sa kanila kung gaano kahalaga ang mga gawaing pangkabilang buhay. Kailangan unahin nila ang gawaing pangkabilang buhay kaysa sa mga gawaing pangmakamundo. Ipaliwanag natin sa kanila kung gaano kahalaga. Dapat nating unahin. Halimbawa, nagre-review ang iyong anak at dumating ang oras ng sala. Sabihin mo sa iyong anak, anak, mas mahalaga ang pagdarasal kaysa sa iyong pagre-review. So ganito, dapat ipaliwanag natin sa ating anak kung gaano kahalaga ang pagdarasal kaysa sa mga makamundong mga gawain. Ang ikatlo, as-sabr wal musabar. Kailangan natin magsabar. Kailangan natin magtiis. Kailangan natin magtimpi sa ating mga iniutos, sa ating mga ginagawa. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad nga ng nabanggit ko kanina, sa Surah At-Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Utusan mo ang iyong anak, ang iyong pamilya pala. Utusan mo ang iyong pamilya na magsagawa ng pagdarasal. At ikaw ay maging matiisin sa pag-uutos nito at sa pagsasagawa nito. Ang ikaapat, ihanda mo ang mga bagay na maaaring makatulong sa iyo para maisagawa ng iyong anak ang pagdarasal. Katulad na lamang sa Salatul Fajr. Ihanda mo maghanda ka ng alarm clock. O kaya, sabihan mo sila na anak, huwag kang magpuyat para ikaw ay makagising sa Salatul Fajr at maisagawa mo ang Salatul Fajr kasama ng jamaah. So ito yung mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa atin para magawa ng ating mga anak ang pagdarasal. Ang ikalima, isabihin natin, ihanda natin yung mga hadith o mga ayah mula sa Quran na nagpapaliwanag kung gaano kahalaga ang pagdarasal sa isang Muslim. Kung ano ang hukom ng pagdarasal. Kung ano ang parusang ipapataw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang mag-iiwan ng pagdarasal dito sa mundo sa kabilang buhay. Kung ano yung parusang ipapataw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Ipunin din natin kung ano yung mga dalil na nagpapaliwanag kung ano yung mga gantimpalang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagsasagawa ng pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang isa pa sa mga maaaring makatulong sa atin para maisagawa ng ating mga anak ang pagdarasal ay ang pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang ating anak ay maging mapabilang sa mga mabubuting mga tao. Na ang ating mga anak ay isagawa nila ang pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At minsan, ito ay iparinig natin sa kanila. Iparinig natin ang ating mga dua sa ating mga anak. Ang ilan sa ating mga propeta, sila ay humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanilang sarili at para sa kanilang mga anak. Sinabi ng ilan sa mga propeta sa Suratu Ibrahim, aya 40, sinabi niya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. O aking Panginoon, gawin mo ako, o ipabilang mo ako sa mga nagsasagawa ng pagdarasal. At ganun din sa aking mga anak. Ipabilang mo rin aking mga anak sa mga nagsasagawa ng sala. Rabbana wa taqabbal du'a. O aming Panginoon, tanggapin mo po sa amin ang aking mga kahilingan. So, ito yung mga dua
ni Ibrahim a.s. Kaya siya ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mabubuting mga anak na kung saan sila ay mga propeta din. So napakagandang dua na ito. Ito ay hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay maging mabuti ang ating mga anak at sila ay mapabilang sa mga nagsasagawa ng pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikapito sa mga maaaring makatulong sa atin para maging mabuti ang ating mga anak at magsagawa sila ng pagdarasal ay lagi natin sabihin sa kanila na ang sasamahan lamang nila, ang gawin nilang kaibigan ay yaong mga mabubuting tao. Samahan nila yung mga mabubuting tao, yaong mga nakasaulo ng Quran o kaya yung mga taong pinangangalagaan nila ang pagsasagawa ng pagdarasal. Sabihan natin ang ating mga anak na huwag kang sumama sa mga taong sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala para hindi sila mapabilang doon. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Ang isang tao, ang kaugalian ng isang tao ay nakadepende sa pag-uugali ng kanyang best friend. Kaya tignan ng bawat isa sa inyo kung sino yung ang kanyang gagawin kaibigan. Kaya tayo bilang magulang, dapat nating ipaliwanag sa ating mga anak na kailangan piliin nila kung sino yung gagawin nilang kaibigan upang sila ay maging mabuti rin. At lagi nating tandaan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung talagang mahal natin ang ating pamilya, kung mahal natin ang ating mga anak, ito ay patunayan natin sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mabuti. Lagi nating tandaan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. O kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga pamilya mula sa naglalagablab na apoy na ang panggatong ay ang mga tao at ang mga bato. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito natin mapapatunayan na talagang mahal natin ang ating mga anak kung sila ay hindi natin pababayaan na maging panggatong sila doon sa impyerno. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagtatapos ng lecture na ito, ay meron akong katanungan na kung saan kung sino ang unang makasagot daw, ay bibigyan nila ng 50 pesos na load. So ang aking tanong, ano ang binanggit kong hadith kanina tungkol sa pag-uutos ng mga magulang sa kanilang mga anak na magsagawa ng pagdarasal? Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.